Meron meron nag-aaway-away. Anong sinasabi ninyo? Yung puting ahas sinasabi nila si Emerald. Ito sa puti. Away-away yung mga fake news vlogger, pare-pareho lang naman sila. Kasi meron ako napanood na video, hindi ko alam kung sino nagpadala nito sa akin. Normally, hindi naman ako nanonood sa mga yan. Pero, nakakabahala lang yung panlilinlang. Okay? Pakinggan na lang natin ha. Blue by blue tayo. So guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, pag-usapan natin itong kupal na puting ahas. Ayan. Alam daw nila yung kupal na pitong ahas. Nagsasalita si Alicia, wala na yung Mima. Kasi nabuking siya, kasi napahiya siya doon sa pinalabas niyang fake sex scandal video ni Maharlika. Sabi ko nga sa inyo, kahit na anti-BBM sila, pro-BBM tayo, BBM ako, hindi ko papatulan yung fake news na paggawa ng fake news. BTS ko kung sino talaga yung puti nga. Sabi ni Mami Peng, nila si Mami Peng daw. Okay, panoorin natin tong video na to. Oo, Pakinggan. itong kupal na puting ahas na to, deserve lang naman talaga na matanggal or tawagin na lang natin yung forced resignation. Para nang hindi ka naman mapahiya, diba? So, better nga yung ginawa ngayon ni Jay Ruiz na mag-resign na lang kayo kaysa mabigyan pa kayo ng pangalan. So, ngayon, by the way, mga minamahal kasama, Naasiwa ako sa pagmumukha ni Bulboy. Buhay pa, nangingitim na. kasama ko nga pala si Ballpoint Man. So ayan guys this is Ballpoint Man at kasama po natin ngayon si Mima Alicia para pag-usapan itong mga puting ahas na to, no? At alamin natin kung sino nga ba ito. May idea ka ba? Meron ka ba idea? Ganito, itong puting ahas na to, briefing lang mga minamahal. Mapapansin ninyo, may message, 'di ba? Na mga naglilik doon sa loob ng Malacanang na supposedly private lang dapat. Privado, kani-kanila lang. Pero kung mapapansin ninyo, may mga mensahe na lumalabas online, tapos mayroong mga Bakit pa sila nagtatanong? Nung kapanahunan nila, noong panahon ni Trixie Angeles, mas nauuna nga sila sa mainstream. Oh, ngayon magtataka sila. Noong kapanahunan ng kadikitan ng mga to, kay Trixie pa lang noon, nagkakaroon na ng leakages. Kaya nga, forced resignation din yung ginawa kay Trixie kung tutuusin. Tapos ngayon, mukhang nagpapanibago sila. Wow. Sir BT, nakaka-alarma yan. Yung ano. Ang daming pro-BBM vlogger ko no na nagmamagaling na alam kung sino yung puting ahas. O yan, dami lang sinasabi pero walang binabanggit na pangalan. ang istorya. Yung mga mensahe na yon, dapat na privado. Doon lang yun sa loob. Kaso ang nangyayari, naglilik siya online. Bakit? Dahil nga kay Puting Ahas. Ngayon ang tanong, sino ba itong si Puting Ahas na tinutukoy sa balita ng Politico News? Ako, kung tatanungin nyo ako kung may idea ko, of course, yes. Ikaw, friend, meron ka bang idea? Ano ba to? Kailangan bang mamili kung lalaki or babae? Kailangan mong mamili kasi alam kong alam mo din. Napag-usapan na natin. Bakit di ba bagditin yung pangalan? Dami pa nilang Cheche Boreche. Diba? Kung sino itong puting ahas. Wala rin pinagkaiba doon sa mga revelations nila na may mga bayaran mga vlogger. Di naman nila madiretso. Di naman sila makapagpakita ng ebidensya. Pero gusto mo bang i-reveal sa kanila kung sino ba si puting ahas? Malay ko ba? Baka malay natin kung lalaki. Ewan ko rin kung babae. Pero feeling ko lalaki siguro to eh. Akin naman kasi mga minamahal, to be honest, nung December, based on our Ano, hula-hula? Hula-hula na lang. experience, i-reveal ko sa kanila. Doon sa loob ng PCO, hindi naman totally na ban kami. Yung grupo lang namin, si Mike, Takeru, JDB. Di paano hindi kayo mababat? Ang galing nyo magpalabas ng fake news. Yung ginawa ninyo kay Saplag Dameo. Si Saplag Dameo, parte yan ng
ng gabinete ni BBM, binira nyo ng binira. Ang dami nyo makasinungalingan. Nagpalabas pa kayo ng mga fake sex video ni Marleka. Yung sinabi ni Mima na pinatay daw ni Maharlika yung kanyang asawa, wala namang katotohanan yun. Wala din pinagkaiba. Ang laban natin dito, fake news. Hindi vlogger sa laban natin dito. Ngayon, kung yung vlogger gumawa ng fake news, yun ang kalaban natin. Tapos masama loob nyo kung hindi kayo pinapansin ng PCO. Actually, si JDP medyo hindi pa. Ako, yan. Ikaw din, nadamay ka na sa amin. Diba? Si Chris Ulo, tapos itong si Mark, diba? So ngayon, ang problema kasi dito, nung meet and greet, based on our experience dapat kasama kami. Kaso ano yung nangyari? Hinarang. Kasi merong isang May ebidensya sa pag-harang. Sana pinakita ninyo kung may ebidensya kayo sa pag-harang. kupal na PBBM vlogger Meron daw kupal na PBBM vlogger. Sino kayang kupal na BBM vlogger yan? kaming iban sa loob ng PCO. Ngayon ang nangyari, sinira ang reputation, sinira ang imahe, ang image namin. Anong image ninyo? Fake news. May kailangan pa bang sirahin sa isang pagiging fake news? Go! Sa sinasabing ko Taliban kami, 'di ba? Pero sa loob mga minamahal ng PCO na yan, nandiyan yung puting asa. Tatandaan ninyo, may kinontent ako noon, BBM vlogger bayaran ng mga Duterte. Noong December, kinontent ko yan. Actually, Sino yun? Yung BBM vlogger na bayaran ng mga Duterte. May ebidensya? Okay na. Ano pa, clickbait na naman yan. Parang yung sinabi nyo bayaran, hindi nyo naman na-finish. itong babae na to, hindi naman po talaga pagkakaisa yung gusto nito, 'di ba? Oo. Ang gusto nito magpasikat lang at magkagulo-gulo para alam mo yung bida-bida siya, 'di ba? Oo. Yun yung problema diyan. Imbis na magkaroon ng bagong Pilipinas, paano po matutupad 'yon kung merong isa na Si Peng ang tinutukoy nila, sabi dito ni Trunks. Paano mo nalaman? Dikit kayo ni Peng? Ohio, Ma'am Rosoy Macho, shoutout. Para si Dado at Big Panot ang nag-aaway. Ewan ko dito sa mga to. bida, 'di ba? So mahirap po 'yun kasi kaming mga nagba-vlog sa Pangulo, no matino po ang aming mga content. Matino. Sabi ni Ballpoint Man, matino daw yung mga content nila. So, pagiging matino na yung pagmumura sa magulang mo, pagiging matino na yung pagpe-fake news nyo, pagiging matino na yung mga pagmumura, pagiging matino na yun. Ako nagmumura ako, hindi ko sinasabing matino ako. Pero hindi ako fake news. Si Peng lang naman, BBM vlogger na kalaban nila. Akala ko ba kalaban din ako ni Ballpoint Man? Pinagmumura ako nitong nakaraan eh. Diba? Kabagay selo. So, matino na yung ganon. Ang tingin ni Ballpoint Man, matino siya. Ganun na pala ang bagong meaning ng pagiging matino ngayon. Yung pagpe-fake news, pagmumura sa magulang, di ba? Sir Track, si Patricia at Emerald daw, sabi ni Mami Peng. Malayo si Patricia. I can vouch for Asek Pat. No way. I've known Pat since 2017. We are friends 8 taon. Halos 8 taon na kami magkaibigan ni Pat. No way. Ang loyalty at pagiging faithful ni Pat, Maestrado Pat Maestrado. We are talking about Pat Maestrado. I can vouch for her. Really. Sa totoo lang. Emerald, hindi ko kilala si Emerald. Pero si Pat at saka yung dalawa pa, I can vouch for them na never nilang matratraidor si BBM. 2017, kasagsagan pagkalugtok ni BBM, kasama ko na yan. Kasama na namin yung mga yan. Kayo mga BBM groups, kilala ninyo kung paano magtrabaho si Pat. Alam ninyo kung paano ang
tratrabaho niya para lang protektahan si BBM. Totoo lang, real talk 'yan. Kaya nga may nararamdaman ako dito sa mga ginagawa nila. Puro pagtatanggol. Hindi po kami Puro pagtatanggol, putang ina, paano niyo pinagtatanggol si BBM, ayaw niyo nga sa asawa, ayaw niyo nga kay Martin. Paano pagtatanggol 'yun? Si Emerald kasi sa digital media naman hawak niya more on promotion, not on fighting fake news. peke, no? Hindi po namin pinipeke yung aming mga reaksyon, yung aming mga komento. Kung ano lang po yung katotohanan, yun po yung nilalabas namin. Ibabalik ko, alin ang katotohanan dun sa mga nagnakaw si Lagdameo? Alin ang katotohanan dun sa may babae si Lagdameo? Alin ang katotohanan doon sa naghiwalay na sila ni Don Zulueta? Alin ang katotohanan doon sa may naanakan si Lagdameo? Asan? Yun lang. I don't care kung sabihin nilang BBM vlogger sila. I don't care. Una-una, wala kaming kasunduan. Wala kaming usapan na poprotektahan namin ng isa't isa kahit na sila ay mag-fake news. Kakagagan ko kahit na sinong fake news. Ballpoint man na nadikit lang pag alam niya na safety siya. Asan na yung sinasabi niya, araw-arawin niya ako. Gusto ko nga eh. Men, at hindi po kami naninira dito sa mga ito, dito sa babaeng ito, 'di ba? So ngayon kasi, itong bayaran ni Duterte na BBM vlogger, nagpapanggap na BBM vlogger. Natandaan nyo, pinagtanggol niya si Maharlika. Yeah. Diba? So, yeah. Oy, Mima. Kasama ka din dati ni Maharlika. Ano ka ba? Di ba nga idol nga ang tawag mo sa kanya? Hindi nga. Kasamahan nila, binabanatan nga si Jay Ruiz kahapon eh. Tapos sasabihin nila, pro-administration vlogger sila. Ngayong mga loyalista kayo, huwag kayong magpapaniwala dito sa mga to. I think you have a clue, guys. Yung babaeng yan, malapit doon sa loob ng PCO, di ba? Yan yung pagyayabang. Just because of Rocky Lopez and Zenaida Danga. Yan lang yun. Kaya napalapit si Peng. Alam niyo naman si Peng, kung saan ang malapit sa kaldero, doon siya lumalapit. Para mas madaling kumain. Babae ba talaga to or lalaki? Hindi, ang tinutukoy ko dito, yung may connection sa loob ng PCO. Pinagyabang niya, mga minamahal na, anytime, pwede tayo makapasok sa Malacanang, send ka ng Gcash. Gumaganon siya, kilala mo na yan, di ba? Ayun babae daw eh, kaya di ikaw yung BT unless babae ka. Senta nga yung natin, tinutukoy ni Mima. Hoy, mayroon nga palang may mga radio daw ang Bagong Pilipinas Vloggers. Hindi po kami yon, ay mga vlogger ng Bagong Pilipinas. Hindi po kami yon. Kami po ay Bagong Pilipinas Vloggers. Okay, kami na Trunks, kami ni Spoxas, kami ni Henry. Hindi po kami yung sinasabi ng vloggers ng Bagong Pilipinas. Okay? Iba yun. Yan mga tugon, mga sinasanda ngayon. Etong babaeng to, may connection sa loob ng PCO. Binan kami. And we found out na itong connection niya sa loob ng PCO, mga Pamelena, shout out. I think letter E or letter P, yung simula ng pangalan. Basta, yun, sa aming pagkakaalam lang. Patricia, yung tukoy nila. Sa aming tansya. Not so sure about that, kasi si Patricia lang naman ang letter. Pag-resign na nga sila. Actually, natanggal na nga ata yung isa na nag-resign na ng kusa. According sa balitang natanggap namin kanina, nag-resign na ata ng kusa yung babaeng yon. Pero, may tanong ako sa'yo. So, itong babaeng ito, naka-close niya, meron siyang ka-close sa loob, and then yung ka-close niya sa loob, nagbibigay ng information doon kay Maharlika? Yeah! Hindi ganon si Pat. Ako, humihingi, ilang taon na kami magkaibigan ni Pat. Ilang beses na rin ako nagtatanong niya, pero hindi nagbibigay. Okay. Para malaman natin.
matagal nang hindi nag-o-online si Pat sa ano, sa Telegram. Ewan ko, nag-iba ng number. Para sabihin ko sa inyo, may contact kami ni Asek Pat. Okay? Matagal na kami may contact nitong tao. Trying to call her, pero alam ko busy ito ngayon. Ba't di nila mapangalanan puro babae? Kasi gusto kong tanongin, pero paparinig ko sa inyo pag sumagot ko. Bakit di nila mapangalanan puro babae? Ito showbiz na showbiz. Busy ito kaso. Last scene niya, kahapon. Nag-last scene siya kahapon sa Telegram. Showbiz na showbiz ang dating pero wala. Ang pinagtataka. Ano to? Kunwari nag-aaway-away sila pero pag nasa rally magkakasama sila. Di ba malaking kagaguhan niya sa mga viewers? Joseph Bangog siya. Yes, ganon. I-connect nyo ngayon na itong babaeng ito, pinagtanggol niya si Maharlika. Yes, partner, ganito yon. Itong babaeng mayabang na to, na nagaharang sa atin, sa amin, sa PCO, yung connection niya sa loob ng PCO, yun yung nagbibigay ng information kay Maharlika. We found out that message, mga minamahal, kagabi kasi kinonect namin lahat ng mga dot. Sabi nila, letter P. Paano naging letter P si Emerald? Ay, Perli. Mare, Perlita, shoutout. At nung nakuha na... Okay ka, tanongin kita, Perlita. Mare, traitor ba si Pat Maestrado kay BBM? Kilala na natin yan. 2016, 2017 pa. Tingin nyo. Kumare ko yan. Silaw yan. Si Perlita Cortez. Matangkad yan. 6-footer yan. Kayo makapagpatunay na mali itong mga binabanggit na mga ano. Ikaw, Mare Perlita, ang isa, dalawa kayo ni Mare Rose. Magpapatunay na hindi ganyan. Hindi ko pinagtatanggol si Pat. Sinasabi ko lang yung totoo. Sinasabi ko lang yung mga nangyari. Kasi kung magtra-traitor si Pat, noon pa, sa tingin mo, hindi pa ako nakapagpaalam bago ako gawin ito, mama? I feel sad, may ganyan. O ano? Yan yung punto, boom, resign. Alam mo, natatandaan ko, sinabi niya na sa live niya na hindi, yung content ni Mima Alician at ng iba pa na pukpok daw si Maharlika, may ka-sex daw, pasensya na sa word ha, may kapluklukan daw ito si Maharlika kasama yung isang vlogger. Fake news daw. Pinagtanggol niya po si Maharlika. Yeah. Itong BBM vlogger... Totoo ba naman kasi yung balita ninyo may kapluklukan si Maharlika na isang vlogger? Totoo ba? Hindi ko pinagtatanggol si Peng, ha? Pero pare-pareho, alam niyo naman kung paano mag-fake news si Peng. Isa ako sa mga biktima ng fake news niyan. Nasaan yung sinasabi niyang ako yung nagpadala ng demand letter sa kanya mula sa abogado? Hindi pa niya pinapakita. Pinangalanan niya na ako noon, na ako daw yung nagpadala. O, ipakita niya, nasaan yung pangalan ko doon? O, maliban pa yan sa mga pangungupit niya noong nakaraan. Andyan, kumpleto ako. Ebidensya. Fake news din si Peng. Pare-pareho lang sila. Na kunwari nag-aaway, pero pag nasa rally, magkakasama. Anong tawag niyo doon? Panggagago. Huwag din tayo pabudol sa WR survey na may pinalabas na presidential preference si Pusit ang nangunguna. Wala. Okay. WR numero. Parang, ano lang yan. Parang chapter lang ng Publicus Asia. Pati itong politiko, sa dilaw na kulay yan. Si Peng pala yan nagsasalita. Hindi, ang nagsasalita dito si Mima.
Si Takero na mismo nagsabi na dapat di mo na ilabas yung issue sa pagpatay ng asawa ni Maharlika. Kaso nilabas na ni Mima kaya sinakyan na nila. Wala. Pagkakatiwalaan nyo yung mga yan? Ipagkakatiwalaan nyo si BBM sa mga yan? No way. No way. To, pinagtanggol si Maharlika, mga minamahal. Tapos, yung connection niya, doon din namin nalaman na yun pala yung naglalagak ng info kay Maharlika. Yun, yung puting... Sana nagpakita ng ebidensya. Yan ang inaantay ng tao. Patunay. Hindi laway. Ilang naman eh. Di ba? Pag nagbigay ka ng expose, dapat yung lehitimong dokumento, lehitimong patunay. Kasi lalong-lalo na, kung meron ng kasaysayan o history ng panluloko tong mga to. Knowing Takero, ilang beses ko na-debunk ang ka-fake newsan yan. Yung sinabi niya na si Yulen Marcos daw yung dahilan kung bakit nahuli si FLM, Francis Leo Marcos, Norman Mangusin. Nung tinanong ko, anong ebidensya mo? Putang na picture pinakita sa akin. Picture na si Yulen nandun sa sa NBI. Hindi naman yun totoo. Sinabi rin nila Takero na hindi na makakalabas kailanman si Francis Leo Marcos. Bakit nakalabas? Oh, sige nga. Ang dami mga fake news ng mga yan. Kalokohan. Tapos ngayon, away-away sila. Ahas! So hindi po kami nagkamali sa inyo, 'di ba? Na itong babaeng ito ay talaga namang nagpapanggap lang, 'di ba? At kunyari close kay First Lady Liza. Pare-pareho kayo nagpapanggap. Tulad nga nung sinabi ni Kaloyal Mars 76, nasaan kayo nung kasagsagan, nung kalugmok ni BBM? Nasaan kayo nung panahon na nagpuprotesta ng kanyang pagkadaya? Nasaan sila? Nakita nyo na lang naman itong mga vlogger na to nung pasikat na si BIM, nung maging presidente ni. Marcos, mahal na mahal si Pangulong Bongbong Marcos, pero tingnan nyo ngayon yung nangyari, nagkaka-connect na po ang lahat. Pero hindi naman yung vlogger na yun yung puting ahas. Alam mo yan? Yes, hindi. Kaya nga lang, yung puting... Kaya na, nag-i-English na si Ballpoint Man. Patay tayo rito, Trunks. ahas, tropa ni Maharlika at tropa niya din. Yan yung tinutukoy ko sa inyo, mga minamahal. So, itong puting ahas na ito, 9 minutes na, wala pa pangalan yung puting ahas. Na nandoon sa loob ng PCO, na bisto ni J. Ruiz. Buti na lang inappoint si Attorney Claire din. Kasi naisumbong namin yung hinaing namin dyan. Ano? Naisumbong? So, close na sila ngayon ni na Claire? Wow. Correct. Tumubo lang yung mga yan sa sikat na, yan nung sikat na si BBM. Nag-aaway-aaway na sila. Lagi naman. Alam nyo kung paano nyo ibagsak si Peg? Kayong dalawang tokmulo kayo. Ballpoint Man at saka Malaysia. Ituloy nyo at maglabas kayo ng ebidensya na siya ay bayaran. Di ba inumpisahan nyo yun? Bakit walang follow-up? Clickbait. Okay, Mima, explain mo na rin bakit magkasama kayo ni na Trixie sa picture last year. Tama. Di ba last year din? Nung nakaraang taon, 2020. Tama, 2023. Last December. Hanggang February 2024. Di ba nagkakakulab pa sila ni Maharlika? O, idol nga niya si Maharlika, di ba? Tawag niya, di ba? O, paliwanag niyo yun. Buti na lang na-appoint. Ngayon, nagkaroon ng balasahan. Kaya may nalaman. Pero pansin nyo po, hindi po itong babaeng ito nagko-content patungkol sa puting ahas. Yeah. Iba yung topic niya. Yeah. Hindi siya nagko-content sa puting ahas kasi kaibigan niya yung puting ahas. Kaibigan yung puting ahas pero wala silang binabanggit na pangalan. Bakit po hindi nagko-content? Huwag niyo turuan. Content niya, karapatan niya. Anong gusto niyo? Yung mga content niyo, sunod-sunuran siya. Di wow. Mangupit na lang siya. Diba? So, blind item lang muna tayo, mga minamahal. Kasi, mahirap naman na i-mention, baka mali din kami. Pero, sa tingin... Yun na. Sinabi niya.
Ayaw daw nilang i-mention kasi mali sila, baka mali sila. Ibig sabihin, lahat ng pinagsasabi ng mga 'to walang kasiguraduhan. O, nadali kayo dun. Ibig sabihin, huwag nyo rin pwedeng huwag nyo rin pagkatiwalaan yung lahat ng mga exposés nila. Sana, nagbabanggit sila na hindi sila sigurado. Pinagdududahan nila yung mga sarili nila. Di wow. O ngayon, away-away. Ulitin ko. Mali ba tayo? Pero ako, stop ko na yan. Pero may napansin ako. Akala ko ba na-connect the dots na nila? Anyari, hindi daw nga daw sila sigurado. Pero teka, akala ko ba wala na nag-aaway ng mga BBM vlogger? Ano to? Bakit walang ceasefire? Oh. Walang ceasefire. Oh, Gidiyas ka mo, Nick Borromeo. Ganito kayo gaguhin ng mga to. Ganito kayo lokohin ng mga to. Nilalaro kayo. Akala mo kung magsalita, sigurado, puting ahas, kilala nila. Alam nila. Pero di nila mapangilanan dahil sinabi nga ni Mima Alicia na baka magkamali sila. No way. Hindi ka pala sigurado, bakit mo nilalabas? Oo, for the views. Para makapanlito. Putya, nagsumbong sila kay Atty. Claire. Ano yan, kachat nyo? Kaya actually, kay sarap bugbugin ni Claire. Kung totoo yan sinasabi nila. Pero malamang hindi. Wala akong tiwala sa grupong to. Knowing na nasa grupo sila ni Mike Cervera. No way. Tito Rosa Macho, nasa atin na nanonood, nasa atin na nanonood kung paano magtingin ng tama sa mali. Tama. Panurin nyo. Timbangin ninyo. Pangalan lang nyo para alam kung sino puting ahas. Hindi nga nila mapangalanan kasi nga baka daw sila ay nagkamali. So meaning, nagsasalita sila na hindi sila sigurado. Yan nyo kung gano'ng kadelikado yan, ha? For the sake of views. Paano nyo, ha? Sinasabi nila na matitino daw sila mga vlogger. Paano pa naging matino yung paglabas ng fake news? Walang matinong vlogger na ang puhunan ay fake news. Walang matinong vlogger na pati magulang minumura. Wala. Okay? Ka-Loyal Mami HK, shout out. Di mapangalanan kasi wala talaga silang totoong hawak. Yes. Parang yun ni-reveal din nilang bayaran. Vlogger. Andyan, no? Andyan na yung material mo. Bakit di mo pa mapanindigan? Di nga nakikita ang mga yan sa mga LS ni Atty. Claire since I started watching Atty. Claire 2 years ago. Paano silang close o may communication kay Atty. Claire? Pag kumapit si Atty. Claire dyan, yan na yung katapusan ng karir ni Atty. Claire. Josepa Oliva Lopez, shoutout. Totoo lang. Ilan na yung mga pinahina ng mga to? Ito, yung grupo ni Mike. Kinakapitan ka niyan upang papahinain ka niyan. Totoo yan. Yan yung mga may ambisyon na naggagaling-galingan. Hahanapan ka lang ng butas para masira ka. Sirain ka, ibagsak ka para sila mamayagpag. Yan lang ang diskarte ng mga yan. Kunwari nag-aaway eh. Kapag rally, sila din. Ako bali. Hindi ko po na isa-isa sabi ni Brian Basar. Ingat lang kayo. Sa akin, malaya kayo manood sa kanila. Malaya. Paloko kayo sa kanila. Paloko kayo. Totoo lang. Pero siguraduhin yung i-spare nyo si BBM. Wala lang. Kasi pag tinira nyo si BBM, syempre, titira din ako. Titirahin ko kayo. Wala naman. My loyalty is for BBM, not to other vloggers. Bilang ako, sabi nila, si Bagtit, walang kaibigan yan. Bakit? Nasa objective ko ba yung maging kaibigan ko kayo? Hindi. Ang objective ko rito ay ipagtanggol si BBM at i-promote ang gobyerno. It never my intention to
be close to any one of them. Wala sa intention ko yun. Bakit? Pag hindi ko sila naging kaibigan, mamamatay ako? Ano ang kaibahan ng laban ko kung kaibigan ko sila o hindi? Wala. Pareho lang. Ang tanong dyan, susuporta ba mga yan sa ini-endorse ni BBM sa 20? Ang tanong, ngayon, susuporta ba yung mga yan? O pili lang? Ayan, tanong dyan. Ang tanong dito, Trunks React Channel, are they really for the government? Are they really for BBM administration? Kasi very tricky yung kay BBM lang kami susuporte. Hindi kay Martin, hindi kay Felisa, hindi kung sino pa man. Eh, di ba nga sinira nila si Saplag de Meo? Saplag de Meo is a member of the cabinet of the president. Yung gustong tumambling daw, pangbayad ni Peng sa abogado, 30K SMS. Daw lang siya. Tama, ako pinaglaban ko din si BBM hanggang nabubuhay ako. Ay nako, wala nang laman content nila kung ano sinasabi nila. O, yun din. Susan Quatres. Nag-ingat lang kayo. Away-away na sila. Bakit? Anong dahilan? Para wala din silang pinagkaiba sa mga DDS eh. Gawa-gawa si Mike at ang grupo niya, mahilig yan gumawa ng senaryong away-away pero bati-bati ang mga yan. Oh. Akala ko ba nagkakaisa na yung BBM vloggers maliban kay Bagtit? Sabi nila noon, wala na nag-aaway. 99%, sabi nga ni Banat Boy Fake News, 99% ng mga BBM vloggers nagkakaisa. Fake news ka na naman. Oh, akala ko okay lang sumuporta basta nasa tama. Okay makipaglaban kung tama pinaglalaban. Nasaan na? Wala. Paninindigan ko yung labang ko noong nakaraang 4 na taon na walang maidudulot na maganda. Yung grupo ni Mike Cervera, their intention is not to protect PBBM. No way. No way. Si Mike Cervera ay salot ng political vlogging. Real talk. Papanindigan ko yan. M. Suzuki, shoutout. Anong sabi mo nun sa akin, M. Suzuki, kahapon? Pogi ako, di ba? Trunks ha, si Ma'am M. Suzuki ha. Pogi ako ha. Auditor, sino ba yung puting ahas? Abe, ewan ko. Sino sa kanila? Dami-dami. May babae, may lalaki. Akala ko ba, isa lang yung puting ahas? Bakit ngayon ang dami na? Bakit hindi mabanggit? Hindi yan magkakaisa Kabsat Bagtit kasi namayani sa kanila yung inggitan sa pera, palipad, fame, and mostly recognition para Malacanang. Yes. Alam mo galing nilang mag-clickbait. Galing nilang magpadagit. Kaibigan namin si General Torre, pinapasyan si General Torre. Ngayon, kaibigan na nila ngayon. Sila na ngayon na nagsumbong tungkol sa puti. Ibig sabihin, sila yung nagpatanggal kay doon sa puting ahas na sinasabi nila. Kung sila nagpatanggal doon sa puting ahas, bakit hindi nila masabi yung pangalan? M. Suzuki, ay oo, pogi. Oh, Trunks. Ang sakit. Tita Mary Ann, totoo ba yun? Oo, ayan, sinabi na Trunks, oh. Ayan, oh. Paki-capture lang po. Close pala si Banat Bay at Mike Cervera. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Sino ba yung syota ni Mike Cervera? Tao, taga-sayaw, talent, ni Banat Bay. Ganyan. Na tayo magaguhan dito. Ngayon lang binabanggit ni Mike Cervera si Banat Bay eh. Bakit noong kasagsagan ng laban, binabanggit ni Mike Cervera si Banat Bay? Hindi. Isang production lang yan. BT, paano kung suportahan ni BBM ay si Sara Duterte? Di gaguhan na. Nako, my loves, iba naman sa'yo. Ay, hindi. Nabanggit mo na, Ma'am Suzuki. Ay, Ma'am Mary Ann, wala nang bawian yan.
Basta pogi-pogi na. Oh, kung pogi si Bagtit, mabait na lang si Trunks. Ganun ano. Di ba? Ayan, talinuhan nyo lang. Be observative. Tama ba English ko? Observant daw. Kinorek na naman ako ng dictionary sa likod. Sabi ko siya, bubo ko sa English eh. Kaya nga nagulat ako kay Ballpoint man, nag-i-English na rin eh. Inang yan. Ayan, kay Jaycel Adlaon. Hello po, Sir Bagtit. Ito yung mga bago-bago ngayon. Matino na daw sila. Yung mga nagpapalabas ng fake news tungkol kay Lagdameo, naglalabas ng mga peking sex video, naglalabas ng peking kwento, sila na daw matino. Putang ina to, bukbuk man pala to si Ballpoint man. Pansin ko lang. Wala din pinagkaiba. Sabi ko sa inyo, huwag kayo magtitiwala sa mga bukbukan mo nga eh. Tingnan nyo si Bagong Lipunan, bukbuk din ang mukha nun, si Raulo. Pare-pareho sila. Si Peng, kaibigan niya si Bagong Lipunan. Tarantado. Panis yung English ni Bukbuk Point man pag ako nagsalita ng Sicilian. Bukbuk pala mukha nito. Bagay sila ni Peng. Ano? Para silang love triangle na. Sinabi ko, triangle lang binanggit ko. Para sila mga Bermuda Triangle. Di, tatanong lang ako ha. Sila na ni Mima? Di ba si Mima na-link kay ano to? Na-link kay BNK? Ex-girlfriend ang tawag ni BNK. Ang nag-traitor kay biyahe ni Koy, si Banat Boy. Si Banat Boy ang nag sa mga GC namin doon. Maya, content ka na ni Peng. Hindi na ako magtataka doon malaki. Basta ang masasabi ko lang, i-content niya ako na i-content. Pero knowing Peng, wala naman napalabas yun na totoo. Ilabas niya yung sinasabi niyang ako yung nagpadala ng demand letter sa kanya. Jinlin Montenegro, shout out. Oh, ilabas niya yun. Ma'am Joanna Twillia, shout out. Hanggat di niya nilalabas yun, mangungupit na siya, fake news pa. Bakit totoo mo naman na mangungupit siya? Mangungupit lang ako, kayo ano? Ako mangungupit, kayo ano?